Hello, magandang umaga po. Ang ating pag-usapan, ang magandang tanghali na pala, ang ating pag-usapan si Erwin Tulfo po. At sa ngayon, kahapon o kaninang madaling araw ay binalita ko na si Erwin Tulfo po ay madidisqualify sa pagtatakbo niyang senador sapagkat po siya ay hindi kwalipikado. Siya po ay bawal sumali sa eleksyon sa Pilipinas sapagkat anumang pwesto mula sa kahit sa barangay Tanod o mula sa barangay Kagawad hanggat sa pagka-presidente ng Pilipinas sapagkat po siya ay na-disqualify dahil sa may nasintensyahan po siya sa kasong libelo nung sa kaso sinampa na laban sa kanya noong na dinesisyon na ng Supreme Court noong September 16, 2008. At ang kaso ay GR number 161032. At ang kasama niya sa kinakasuhan dito, siya ay kinasuhan kasama niya yung mga opisyal ng Rimate na si Susan Cambri na editor, Rizalaw na editor din, si Jocelyn Barlizo na editor at saka may-ari na si Philip A. Pichay na taga Surigao del Sur. So kinasuhan siya ng libelo ni Attorney Rolando Carlos Dingso ng Bureau of Customs na 4 na magkahiwalay na impormasyon. At ang kasong yon ay inaakusahan siya sinasaktan siya ni Attorney Carlos Dingso na sinira niyang pagkatao ni Attorney Dingso sapagkat ay sinabihan niya na ito ay extortionist, magnanakaw, tapos ang nangyari ay siya ay na smuggler at nagkaroon ng illegal na yaman. Dahil dito ay nasira ang reputasyon ni Carlos Dingso. So ngayon, iyan ang akusasyon pero apat na mga kaso po. So ngayon, naglaban-laban sila sa Pasay City Regional Trial Court at nasintensyahan si Erwin Tulfo kasama yung mga binabanggit ko ng mga opisyal, kasama dyan yung may-ari ng Rimate na si Philip Pichay sa kasong libelo na nagkasala sa libelos. So sabi ng RTC Manila, RTC Pasay City ay, wherefore the court finds accused Erwin Tulfo, Susan Cambri, Ray Salao, Jocelyn Barlizo, and Philip Pichay guilty beyond reasonable doubt of 4 counts of the crime of libel as defined in Article 353 of the Revised Penal Code and penalized by prison correctional and its minimum and medium periods or a fine ranging from 200 pesos to 6,000 pesos or both under Article 355 of the same code. Applying the indeterminate sentence law, the court hereby sentenced each of the accused to suffer imprisonment of 6 months of Aristo Mayor as minimum to 4 years and 2 months of prison correctional as maximum for each count with accessory penalties provided by law. Nang ibig sabihin, ang kanyang kaso ay paparusahan siya ng 4 years and 2 months times 4. So 16 years plus 16 years and 8 months ang kabuuan. Tapos dugtong pa sa dulo, considering that accused Erwin Tulfo, Susan Cambri, Ray Salao, Jocelyn Barlizo, and Philip Pichay wrote and published the 4 defamatory articles with reckless disregard, being in the mind of the court of whether it was false or not, the said articles libelous per se, they are hereby ordered to pay jointly and severally the sum of 800,000 pesos as actual damages and the sum of 1 million pesos as moral damages and additional amount of 500,000 pesos by way of exemplary damage, all with subsidiary imprisonment. So, ngayon, para malaman ninyo, basahin ko yung mga sinulat ni Erwin Tulfo laban kay Attorney Carlos Dingso. Sa unang kaso, sinulat ni Erwin Tulfo na ganito. Ito pa lang si Attorney Dingso ng Intelligence Division ng Bureau of Customs, ang pinakamayaman na yata na government official sa buong bansa. Sa pangungurakot lamang dyan sa South Harbor.
hindi matibag ang gagong attorney dahil malakas daw ito sa Iglesia ni Cristo. Hoy, so, nakakahiya ka sa mga INC. Ikaw na yata ang pinakagago at magnanakaw na miyembro nito. Balita ko, malapit ka nang itiwalag sa nasabing simbahan dahil sa mga kalukuhan mo. Abangan bukas ang mga racket ni So sa BOC. Ibig sabihin BOC, Bureau of Customs. Wherein said complainant was indicated as an extortionist, a corrupt public official, smuggler, and having illegally acquired wealth, all as already stated, with the object of destroying his reputation, discrediting and ridiculing him before the bar of public opinion. Next, ang pangalawang kaso ay ganito, ay na noong May 12, 1999 daw, ay sinulat ni Erwin Tulfo na ganito, lintik din sa pangungurakot itong si Dingso sa Bureau of Customs Intelligence Unit sa South Harbor. Daang libong piso ang kinikita ng masiba at matakaw na siso sa mga importer na ayaw ideklara ang totoong laman ng mga container para makaiwas sa pagbabayad ng malaking customs duties at taxes. Si So ang pinakapadrino sa mga pag-i-inspection ng mga container nito. Siyempre, binigyan din siya ng salapi ng ibang mga ahensya para pumikit na lang at itikom ang kanilang mga bibig dyan sa mga buwayang taga Bureau of Customs. Awang-awa ako sa ating gobyerno. Bankrupt na nga, ninanakawan pa ng mga kawatan tulad ni So. Iwan ko ba rito kay Attorney So, bakit hindi na lang tumayo sa sarili niyang robbery hold-up gang para kumita na mas mabilis? Hoy, So, hindi bagay sa iyo ang magiging attorney. Mas bagay sa iyo ang pagiging buaya, nakakurbata at hold-upper na magnanakaw. So wherein said complainant was indicated as an extortionist, a corrupt public official, smuggler, and having illegally acquired wealth, all as already stated. Tapos pangatlong kaso na noong May 19, 1999 ay sinulat din ni Erwin Tulfo ang laban kay Attorney Dingso na ganito. Tulad ni Attorney Dingso ng Bureau of Customs Intelligence Division, saksakan din ng lakas itong si Daniel Aquino ng Presidential Anti-Crime Anti-Smuggling Unit na nakatalaga sa South Harbor. Tulad ni So, magnanakaw na tunay itong si Aquino. Panghihingi ng pera sa mga brokers ang lakad dito. Pag hindi nagbibigay ng pera, ang mga brokers naipit ang pagre-release ng kanilang kargamento. So, wherein complainant was indicated as an extortionist, a corrupt public official, smuggler, and having illegally acquired wealth. All as already stated. So, pang-apat na kaso, na noong June 25, sinulat ulit ni Erwin Tulfo laban kay Attorney Carlos Dingso. Nag-file ng 10 milyon na libel suit itong si Attorney Carlos So ng Bureau of Customs laban sa inyong lingkod at ilang opisyalis ng Rimate sa Pasay City Court. Nagalit itong tarantadong si Attorney So dahil binanatan ko siya at inexpose ang kagaguhan niya sa BOC. Hoy So, dagdagan mo pa ang pagnanakaw mo dahil hindi kita tatantanan. Buhay ka pa, sinusunog ng iyong kaluluwa sa impyerno. Wherein said complainant was indicated as an extortionist, a corrupt public official, smuggler, and having illegally acquired wealth, all as really stated. So, yan po ang mga sinulat ni Erwin Tulfo laban po kay Attorney Carlos Dingso ng Rimate. So, ngayon, ang Rimate ay pag-aari po ni Mr. Philip Pichay. Si Mr. Philip Pichay naman ay tumakbo ng pagka-congressman sa 1st or 2nd district ng Surigao del Sur at siya ay sinampahan ng kasong disqualification ng kanyang katunggali. Nanalo nga si Philip Pichay pero ang decision ng Supreme Court ay bawal siyang tumakbo sapagkat nasintensyahan siya ng libel na kaso ng 4 na kasong libel kung saan nasintensyahan din si Erwin Tulfo. So ayon sa Supreme Court, dapat ipatupad na sinulat pala itong Supreme Court decision ni Justice Antonio Carpio
na ipatupad dapat ang Section 12 ng Omnibus Election Code na o di kaya sa Batas Pambansa 881 na nagsasabi na ang sinuman na masintensyan sa kasong krimen na may kasamang moral turpitude ay dapat hindi siya payagan, hindi siya pwedeng tumakbo o mag-okupa ng opisina na pang pinaghahalal ng tao. So dahil dito ay diniklara ng Supreme Court na disqualified na si Philip Pichay. At dahil si Philip Pichay disqualifikado, in the same manner na si Erwin Tulfo ay disqualified din sapagkat iisa lang ang kaso nilang apat na ito. So kung disqualified, ulitin ko lang, kung disqualified si Erwin Tulfo, si Philip Pichay, ay disqualified din dapat si Erwin Tulfo. Sa ngayon, para naman kayo ay maniniwala kung ano ba talaga itong kasong ito, kung saan na sentensyan, basahin ko yung final. Tinanggal lamang ni Justice Antonio Carpio ang parusang kulong at nilagay na lamang na magbabayad na lamang sila ng multa. So sabi sa sulat ng Supreme Court na sinulat ni Justice Antonio Carpio ay ganito, wherefore, in view of the foregoing, the petitions in GR numbers 161032 and 161176 are dismissed. The CA decision dated June 17, 2003 in CAGR CR number 25318 is hereby affirmed. So, ibig sabihin, may iba pang kaso na binasura pabor sa kanila binasura yung petition nila ni Tulfo. So, ibig sabihin, talo sila. At sinabi ni Justice Antonio Carpio na yung decision ng Court of Appeals ay tama. Pero binago ang parusa. Imbes na may kulong, ay tinanggal ang kulong. At sinabi na lang dito na parusahan sila ng 6,000 pesos kada kaso. So, apat na kaso, that is 24,000 pesos kada isa sa kanila. So, si Erwin Tulfo magbabayad ng 24,000 pesos. Si Susan Cambre na editor, kaibigan ko rin, magbabayad ng 24,000 pesos. Si Rizalaw, na kaibigan ko rin, editor din ito, ay magbabayad ng 24,000 pesos. Si Jocelyn Barlizo ay magbabayad ng 24,000 pesos. Ganon din si Philip Pichay ay pinagbabayad ng 24,000 pesos. At dahil nga tinanggal na ang parusang kulong, ay iyon na lamang ang parusang ang pinarusa sa kanila. Maliban pa dyan, inutos sila sa kanila na magbayad sila ng damages kay Attorney Carlos Tiso ng 1 million sa paghati-hatian na 1 milyon pambayad. Pero ang tanong, bakit tinanggal ang parusang kulong? Ang sagot, ito po ay dahil sa inyong lingkod. Ako po ay legal advisor ng National Press Club sa panahon na yung 2008 na ang presidente namin noon ay si Mr. Roy Mabasa na mas batang kapatid ni Kaper C. Lapid. So, naisipan namin ni President Roy Mabasa na magsampa ng petition sa Supreme Court na dahil sa awa namin at marami nang lumalapit sa amin na mga nasintensyan libel ay makukulong. So, gumawa ako ng petition at binigay kong lahat ng powerful arguments, katwiran kung bakit tanggalin ang parusang kulong. So, pinayagan, nagdesisyon ng 15 hurado o justices sa Supreme Court at pinalabas ang Circular 08-2008. Yun po ang aking number 1 at pinakamalaking panalo ko bilang isang abogado na inaalay ko sa larangan o para sa kausa o sa kapakanan ng press freedom sa buong bansa. Yun po ang aking regalo. Kaya dahil dito, sa panahon na yun, nilabas ko yun, ay sentensyado na sila ni Erwin Tulfo. Subalit, dahil naman sa merong itong pinalabas na aking ipinanalo sa Supreme Court, ay ginamit pabor para sa kanila. Kaya, ang nangyari, hindi na sila kinulong. Pero ang pinakauna na nagtamasa ng benepisyo mula sa aking malaking panalo na yan na korte sa Supreme Court na petition na pagpatanggal ng parusang kulong ay si Christy Fermin sa kanyang programa na Christy Per Minute. Siya po ay sinintensyahan na nagkasala ng kasong libelo sapagkat sinulat niya ang kasiraan ni Lulit Solis at ng asawa ni Lulit Solis na siyang nanay ni, ay di si Lulit Solis, si Annabel Rama na nanay ni
nanay ni Ropa Gutierrez. So, okay. So, ibig sabihin, dapat nagpasalamat itong magkakapatid na Tulfo. Si Rapi Tulfo kasi, nasentensyan din, pero natanggal ang parusang kulong dahil sa ginawa ko. So, dahil dito, it stands to reason that they should thank me for all the things of the victory that I got in the Supreme Court. Actually, marami pa nga nitong mga abogado kumontra sa aking panalo. Kasi wala naman daw kalaban, bakit inaksyonan na Supreme Court? Well, my answer is, it is only a matter of procedure and a matter of implementation of what the law is. Andyan sa constitution natin ay exclusive na kapangyarihan ng Supreme Court sa pag-interpret kung ano ang batas. At sa pagbibigay ng isang proseso, paglalatag kung anong proseso na dapat sundin ng lahat ng proseso sa korte. Kasama yan sa proseso, kasama po yan sa pag-interpret, and those things are in the exclusive hands of the Supreme Court to act on. No other branch of the government can do it. Okay? So dahil dyan, ay natanggal ang kulong, parusang kulong laban kay Erwin Tulfo, kay Philip Pitsay, kay Susan Cambry, kay Ray Salao at Jocelyn Barleso. Pero ito po ang masakit. Minsan sa buhay niya ay tumakbo na pagka-congressman si Philip Pitsay noong October 9, 2012. Sa first district pala siya ng Surigao del Sur. Ang kalaban niya ay si Mary Elizabeth T. Delgado at nanalo siya. Pero ang ginawa naman ni Mary Elizabeth T. Delgado ay nagsampa siya ng disqualification base sa Section 12 ng Omnibus Election Code laban kay Pitsay doon sa Commission on Election. At ang katwiran niya na sentensyahan siya ng libel, ng kasong libel, na 4 na libel, na at ang krimen na yan ay may kasamang moral turpitude. Ibig sabihin, maling-mali daw pag libel, maling-mali daw yung moral turpitude. So dahil dyan, moral turpitude ay nagdesisyon ang COMELEC, ang House of Representatives, na sa totoo lang, sinabi ng House of Representatives dahil sa editor lamang, dahil sa may-ari lamang ng Rimati, si Philip Pitsay, ay tiningnan nila na hindi ito nagkasala ng tinatawag na moral turpitude. Nagkataon lamang na siya po ay editor. Ganun pa man, kinatigan, nagsampa sa Supreme Court ito si Mary Elizabeth T. Delgado at kinwestiyon sa Supreme Court. Ang kaso ay dumating sa Supreme Court bilang isang GR number 219603 at nanalo rito, binaliktad ng Supreme Court ang desisyon at sinabi ni Justice Antonio Carpio na ang krimen kung sentensyado ka sa libelo, yan ay kasama ang moral turpitude. At dahil kasama ang moral turpitude, diniklara ngayon ng Supreme Court na si Philip A. Pitsay na nasentensyado sa libel case na yon na 4 na sinampa ni Attorney Carlos Dingso, kasama si Erwin Tulfo dyan. Actually, si Erwin Tulfo pa nga sumulat eh. It stands to reason na disqualified din si Tulfo. Ganun lang ho kasimple. So, babasahin natin ngayon yung pag-apply ng Section 12 base po sa desisyon ng Supreme Court. So, sinabi ng Supreme Court, sinabi ni Justice Carpio, we find merit in the petition. A sentence by that final judgment for a crime involving moral turpitude is a ground for disqualification under Section 12 of the Omnibus Election Code. So, ang tanong na lang ay kung may moral turpitude ba kapag ikaw na sentensyado ng libel? Yan naman po ang tanong. Alam mo, personally, ako bilang nanggaling sa profesyon ng pagpanunulat at pamamahayag, hindi ko po gusto ito na sasabihin na may moral turpitude ang pagkakasala sa libel. Bakit po? Ito pong libel po ay kaakibat hindi mo mamaiwasan kung ikaw ay nagtatrabaho bilang media. At kung nagtatrabaho ka bilang media, ang iyong trabaho, kung ikaw ay totoo sa iyong trabaho, ay pamumuna. So hindi mo maiwasan sa pamumuna mo na magkaroon kuminsan mainit na palitan ng salita. At importante dahil importante ang pamumuna. Bakit importante ito? Ito ay dahil sa
ang trabaho ng media, sila po ay nagbabantay din sa mga katiwalian, abuso at paninikil at pang-api ng ating mga opisyal ng bayan. Kasama din yan mga nahalal na opisyal, kasama rin ang mga itinalaga na opisyal. At dahil dyan, tinatawag ang media na fourth estate. So, 4 na po ang estate. Dapat 3 lang. Ang isang estate ay Office of the President. Ang pangalawang estate ay Office of the Congress. Yun ang binubuo ng Senado at saka ng House of Representatives. At ang pangatlong estate ay yung Judiciary na pinangungunahan ng Supreme Court. Akala nyo ba hanggang 3 lang? Hindi ito sila mga empleyado ng pamahalaan, pero ang kanilang trabaho na natural at logical ay yung pamumuna sa mga abuso, pamumuna sa mga pangingikil, pamumuna sa mga pangtatapak na mga karapatan ng tao at pamumuna sa pang-abuso. Ito po ay yung media na kung tawagin. Simpleng media. Hindi sila sumusweldo mula sa pamahalaan, pero kanilang kinatrabaho ay para sa bayan. At dahil para sa bayan, inaadhika ko na sana ay tanggalinan bilang krimen ang libel. Yan lamang po pakiusap ko. So, anyway, wala tayong magagawa. Sinasabi ko nga, dura lex sed lex. May batas tayo po ngayon sa libelo na pinagsasabi na kapag ikaw ay nagkasala sa libelo, ikaw ay makukulong. Pero tinagal ng kulong dahil sa aking panalo sa Supreme Court ay ginawa na ng multa. Pero kahit multa, tinitingnan pa rin ng Supreme Court na ito ay moral turpitude. At dahil moral turpitude, so obligado tayo, Mr. Elwin Tulfo, huwag ka magalit sa akin, magkaibigan tayo. Huwag mong personalin ang aking puna sa iyo sapagkat ikaw ay nasa kongreso na sa ngayon. Bagkus, gawan mo ng paraan. Kung gusto mo, tawagan mo ako, konsulta ka sa akin kung anong gagawin para matanggal yung problema mong yan. Legal ang lahat ang gagawin natin. Hindi po ako papayag na illegal ang gagawin. Pero dahil dito nabisto ko na, obligado po ako ayon sa aking sumpa bilang isang mabuting mamamayan, ayon sa aking konsensya bilang isang mabuting mamamayan, at ayon sa aking puso na nagdidikta na dapat bigyan ang mamamayan ng isang mabuting serbisyo kahit wala ka sa pamahalaan, mapipilitan po ako magsampa ng kasong disqualification laban sa iyo para harangan ka at hindi ka na pwedeng tumakbo ng pagkasenador. Yun lamang po ang aking masasabi sa iyo. So, ngayon, marami pa diyang iba na hindi makapaniwala. Sabi nila ay gumagawa lamang ako ng marites. Hindi po ito marites, ito po ay batas. Pinag-usapan natin batas. So minsan, malupit man ang batas, pero iyan ang batas. Ang sabi nga dyan sa Latin, dura lex sed lex. The law may be harsh, but it is the law. So iyan po ang atin ngayon natutukan. So tutok Tulfo tayo muna ngayon. So tutok kay Erwin Tulfo. So, ito naman, tinatawagan ko rin ang kanyang assistant na kaibigan ko, kasama ko sa journal. Tapos, ano mo, hindi ko nababagitin pangalan niya. Nakakahiya naman, hindi ako nagpaalam sa kanya. So, anyway, si Pres Perez, Mayap Abak, no? Si Romel Garcia, magandang umaga po, Dr. Bonyog, for Senator. Tapos, Jenny Yoyeko, God bless, Cassandra Daisy, bantayan, baka maghukus-pukus para makatakbo. Tama ng isang Tulfo sa Senado. Mga kababayan ko, kaawaan naman ang sarili natin. Bakit isang pamilya? O di ka ginagawa nyo pampamilya, pero mo 3 Tulfo sa Senado, magkakapatid. Ano na lang kaya mangyayari sa bayan natin? Mels Castro, good afternoon, Attorney Toto Kausing and Kabunyog. Ani V. Gonzales, good day po, Attorney Toto Kausing. God bless us all. All Walks of Life Vlogs, Andy Hudya Rojas, Attorney Libayan, nagsampa ng kaso kay Rapi Tulfo, parang dinesisyon ng Supreme Court, moral turpitude din. Okay, dapat kumausap sa akin si Attorney Libayan. Bigyan niya ako ng detalye at hiwalay na kaso ang sa akin. Romeo Borgula, dapat lang kinay ni Rodrigo Chitay yan eh. O nga, kinay eh. Tapos, nagsumakamilang bakod siya, naging balimbing siya. Dito na siya ngayon kay si Totok Tulfo, nandito na siya ngayon kay Romualdez at kasama niya si BBM. Sa Pres Perez, hindi pala maganda ang batas nila. Kung totoo man, sinasabi nila patungkol sa mga buhaya. Tony Licuanan, FOR, Pres Perez, bawal palang i-expose ang katiwalaan sa bayan. Hindi naman bawal. Tama naman. Ang problema,
ito sasabihin ko sa inyo, anong dahilan kung bakit nasentensyahan si Tulfo? Ang dahilan po ay sapagkat hindi siya maingat. Ang kanyang sinasabi na mga pamumuna, tama sana yun kung totoo ang pinagbasihan. Totoo ba na nangingikil si Ardornay Dingso? Yan ang munang tanong. Totoo ba na siya ay nangharang ng mga truckers? Totoo ba na hinaharangan niya pag-inspect ng kargamento? Totoo ba lahat yun? Yan lang tanong dyan. Ngayon, nasentensyahan siya sapagkat inamin niya na hindi niya pinross-check, hindi niya dinoble-check yung kanyang mga facts o kanyang mga pangyayari na kinuha. Yan ang problema niya. Dahil hindi niya kinuha, yan ang pinaka-problema ngayon na nasentensyahan siya ng korte. At dahil sa kasalanan yan, kailangan, it stands to reason na kailangan. Ibig sabihin, kung mayroon man akong sisihin dito, ang diskarte niya, ang depensa niyang mali. Ibig sabihin, sorry, Mr. Tulfo, kung sino mang abogado gumawa ng depensa mo ay lumalabas na hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Kaya pagpasensyahan mo na lang abogado mo. So, napuna tuloy ng Supreme Court na bumabanat, wala pala siyang basihan. Okay? So, ganun po ang nangyari kay Mr. Erwin Tulfo kung bakit siya nasentensyado. So, next is Tony Licuanan, Senator Toto Kasing, bawal pa, tapos Bernard Shaw, tama yan, Doc Toto, Rolando Resco, tapos si Reacts, please vote Makanyang party list. Ano ba yung Makanyang? Pinangalanang party list, Malacanang ata. Pero Dennis Das, good afternoon, Senator Toto, mag-ingat kayo lagi. Bernadette Viñas, hindi ko talaga mag-gets bakit maraming Pilipinos ang hanga sa mga Tulfo. Regine Ford, good afternoon. Attorney Kausing. Tapos Janet Te, Emily Capistrano, magandang araw. Engineer Toto Kausing, more power, keep safe. Tapos Gigabyte, dapat di rin pwede yan sa Kongreso. Leo, Toto, baka marites na hindi po ito marites. Ebidensya na nga ito. Sinabi ko ng Supreme Court ang nagsasabi. Okay? Supreme Court decision, GR number. Itong Supreme Court, hindi paano magiging marites ito. GR number ng Supreme Court na nagsasabi ay na sinintensyahan siya Erwin Tulfo versus people of the Philippines. Tapos ang GR number 161032 dinesisyonan noong September 16, 2008. So ganun lang po kasimple yan. Ibuksan nyo sa Supreme Court. Ito naman ang GR number kung saan disqualify si Philip Pichay ay GR number 219603 sa kasong Mary Elizabeth T. Delgado versus Philip Ariza Pichay. So yan po. Kaya hindi po yan kwento-kwento lang, ha? Okay? So good day sa De Santos, tapos Remy Salcido Bildon. Kaubay din yung pagiging tatlo ang Tulfo sa Senado. Tapos Ilocano 808. Hay nako. Totoy, lalong qualified kasi marites ka. Sa tingin mo lang yan na marites. Pinakita ko na nga kung ano ba siyan Edronel de la Cruz, salamat po sa iyong sticker. Kaya tulungan niyo po ako kasi magtatakbo na, mag-umpisa na ang trabaho, pangangampanya. Wala akong magagawa talaga, wala akong pera. Nagbabase lamang ako sa inyong pera pang paggawa ng tarpaulin, sa inyo na lang natulong. Okay, siguro mga next bukas o makalawa ay maglalagay ako rito sa screenshot ninyo yung aking magiging layout, kung anong gagamitin kong layout, at paki-imprinta lang yan sa tarpaulin at pakilagay po sa inyong kanikanyang bahay. Ganun pong aking hiniling sa inyo. Yan lamang po ang maitulong ninyo para sa kapakanan ng kinabukasan nating lahat, para sa katotohanan, para sa katarungan, at para sa kagandahan ng buhay nating lahat, na wala nang mga api, wala nang mga abuso, at wala nang mananapak ng mga karapatan ng bawat isa. At wala nang magnanakaw sa pera sa flood control project. Sa mga ayuda, wala nang magnanakaw dyan. So, Raquel Cardel, Noto Tulfos. Tapos isa, Jan Habana Afable, very good. Alexander Tandy Mayuga, Mitch Tan, magandang gabi po, Attorney Toto, nag-file ka na. Ang ipapile ko rin sa COC ko, pinag-usapan namin sa mga Bunyog Party List at Bunyog Party,
ay sa Pizza City or Pizza Otso kami magsasampa. So, ranks lang. Please, no more Tulfos. Veronica Rosel, Doralex Sedlex, Pactum, Directum, Pactum, Salatum, Alexander Tandi Mayuga, Family Corporation na ang Senado. Family Corporation, nandiyan dalawang magkapatid na Estrada. No? Andyan na baka madagdagan pa ng Bilyar. O, Bilyar, magnanay na nga, nandyan. Tapos papalit yung Camille Bilyar. Sino pa? Tapos Tutulpo, 3. O ano, sino pa? Aba, nakakahiya. Binay, andyan na rin. Mga Cayetano, nandyan na rin. Kaya ibagsak na yung iba na mga kapatid. Huwag na iboto si Pia Cayetano. Huwag nyo na iboto yan si Binay. Huwag na iboto na yung mga Camille Bilyar. Nako, maghunos dili po kayo. Nanakawin lang po ang pera ninyo. Pati mga lupa ninyo kasi si Bilyar magnanakaw ng lupa. Miguel Arellano, nasaan na ang pinindigan ng Tulfo? Sa tama ba? O dapat kung para sa tama, abuso na yan, tatakbo pa kayo. Alam mo namang disqualified ka, bakit ka patatakbo, Mr. Tulfo? So, ikaw dapat ang punain. Tutok Tulfo ka dapat. Hindi na ikaw mamumuna. Demon Sky Power, Jollibee, Sunog, Lakson, Soto, Lito Lapid, question, answer, Titanos, nangangapa ng sagot. O, sino pa? Si All Walks of Life, Vlogs, si Andy Hadja Rojas. Paano kaya mahuli mga gov officials na magnanakaw ng kaban? Ang galing kasi magnanakaw kasi si Jing Capil na mayor. Si Lito Lapid lang nabibisto sa kanyang mga mansyon. Kasi talagang manyak siya sa mga mansyon. Mansyon niya 2 sa Las Vegas, Nevada. May mansyon din siya sa Barcelona, Spain. May mansyon din siya na sa isa dyan na 16 million noon binili niya doon sa Angeles City. May 2 mansyon pa siya dyan sa Porac, Pampanga. Matindi. So, ranks lang. Kung para kayo sa bayan, ay please don't make the Senate seat your family. Cheese, milk, and papa. And tama sinasabi ni Ranks lang. Eric Cast, may US citizen si Erwin Tulfo? Sabi, meron. I-research ko pa yan. Kasi naging sundalo siya ng United States of America at siya naging isa sa mga sundalo na umatake sa Iraq noong araw 1991. So, Press Ferris, maganda talagang laging nakatutok sa inyo. Dagdag kaalaman. So, Ramon Mendoza, no to Tulfos, enough of Tulfos in government. A Duterte supporter and beneficiary. Remember the Department of Tourism issues with the sister. Si Wanda Tulfo-Teo ay nagpalabas ng 60,000 pesos na advertisement at pinasok ito sa advertisement ng kanyang kapatid na si Ben Tulfo. At sinabi nila hindi daw sila nagkabal, hindi daw sila nagdakaw. So, aywan ko sa kanila, sino maniwala dyan na hindi sila nagdakaw. Pero mo, bakit mo ibinigay ang kontrata doon? Ang problema to sa si Samuel Martires ay inabsulto pata sila. Ang problema talaga yung ombudsman natin, dapat tanggalin din yan. Dapat i-impeach yan. So, All Walks of Life Vlogs, Andy Hadja Rojas. Sa DOTR at LTO, may kamag-anak ako na mga binibigyan nila milyones. Minsan, di pa rin madagdagan ang business nila, mga Yusik at Asik. Nako. Kung kumuha kayo ngayon ng pwesto, nagbibigay ko ng pera. Alam mo, sa panahon ni Duterte, para ikaw ay maupo na PNP chief, kailangan magbigay ka ng 200 million pesos kay Bongo. Yan po ang katotohanan. Kaya, huwag nyo na iboto si Bongo. Tumatakbo pa siya ngayon. Kung sa gitna ni Bongo at si Bato, sa tingin nyo, palitan nyo ng Bato. Ako na ngayon ang inyong bagong Bato sa Senado. Ramon Reyes, the best and wisest decision and event of this year. He is never lost to the post. God is most gracious. Ranks laang, no to Tulfo, Cayetanos, Bilyars. O yun. So, ang tibig sabihin, TCV. Tulfo, Cayetano, Bilyar. Anong mas maganda? Tukabi. Tukabi. Huwag na siya Tukabi. Tulfo, Cayetano, tsaka Bilyar. Tukabi. Tapos Ramon Reyes, the best and wisest decision and event of this year. He is never lost to the post. God is most gracious. All Walks of Life Vlogs, Andy Hadja Rojas. Mahilig din sila kasi manuhol katulad ng PMS office. Malaki din binibigay. Di rin nag-materialize ang business nila, proposal nila. Press Perez, kailan pa mag-umpisa ang paglalagay ng tarpaulin? Sige, wala pa naman. Kahit sino, kahit kailan, pwede na kayo mag-umpisa sa inyong mga bahay labang. Huwag kayo maglagay sa mga gilid-gilid ng kalsada. Sa mga bahay nyo lang. At hindi kayo pwedeng bawalan ng kumilik kung sa bahay nyo lang nakalagay. So kaya, siguro gagawa ako ng layout
Please lang, tulungan nyo ako. Huwag na kayo magbigay ng pera sa akin. Magpagawa na lang kayo ng ilalagay nyo sa bahay ninyo at saka bahay ng mga kapatid, anak at mga kaibigan ninyo. Yun na lang may tutulong nyo sa akin po. Ano pa kaya ang babalikan ni Tito Dutyo sa Senado? Tito Soto, isa pa itong sa toto lang. Ano pa ba ang inyong ikatwiran na dapat tumakbo pa kayo, dapat pa kayong ihalal? Ibinigyan na kayo ng pagkakataon, hindi niyo po nagawa. Ano bang bagong pagkakataon? Ano ka klase, di ba? Lucio, kapatid na Lucio Gahutos, natatakbo kang board member sa Northern Samar. Ano pa ba katwiran meron sila? Sila ni Bongo, sila ni Bato, sila ni Soto, sila ni Ramon Revilla, sila ni Ping Lacson, sila ni Amy Marcos, si Pia Cayetano, at sila pa ba nga si Francis Tolentino. Ano ba ang katwiran meron sila para sabihin na dapat silang bibigyan pa ng isa pang pagkakataon na gagawin ang mga pangako? Nasaan din sila ngayon? Bakit hindi nila nagagawa? Nabigyan sila pagkakataon, hindi pa nila nagawa. Anong klase naman nan? Sobra-sobra na yan. Abuso na yan. Tama na. Ibasura na. Mga basura naman lahat ng mga BBM na kandidato dyan sa pagkasenador. Senador, lalo si Lito Lapid na yan. Miguel Arellano, mga tulpo, gusto kukuhanin lahat ng pwesto sa gobyerno. Pinagpipilitan pa sarili niya sa DSWD. Si All Walks of Life, mayong hapon, Toto Bunyog, for Senator Ramon Reyes. Good luck and Allah bless po. Mitch Tan, sige po, magsenda lang ako ng konting tulong. Pres Perez, ayaw ko ng 10K, gusto ko milyones. Servillano Sanyosa, Raquel Cardel, Elenita Piring, no to dynasties. Tulpo dynasty is coming to town. Kaya tigilan. Thanks lang. Remember those who enabled the unjust 7 years of imprisonment of Senator Leila de Lima, Noto Pacquiao, Lacson, Binay, Cayetano, Soto, Lapid, Rimulya. Tapos sino pang iba? Okay. Emily Capistrano, hello Engineer Toto, send mo ilalagay sa tarpaulin. Tutulungan kita. Salamat po, Emily. Elmer Olandrea, Katoto, I'll vote for you, whole of our family. Thank you po, Elmer. Mary Grace Santos, good PM po, Engineer Toto. Humility, all walks of life. Abit Bautista, pahabol po, Sen Toto, for Senator. Cassandra Daisy, hindi po na sumali sa answer and question si Lito Lapid. Kanina sa filing ng COC, paano ka gagawa ng batas? Ay nako na si Lito Lapid, kakahiya ka talaga. Ringsling, we will make your stickers at poster. Salamat po, Ringslang. God bless you. Tapos Roadsters, hello po. Tapos huwag na dagdagan ang lie detector sa Senado. Joe Lao, good doon, Sir Toto. Tulpo, pera-pera lang yan. Drawback, Vibranium, buhay ng Constitution, Ellie Melbourne. Tapos si All Walks of Life, Cassandra Daisy, Burgel PBI. Tapos, sampahan po ninyo ng disqualification attorney. Ginawa ko na pong disqualification, isasampa na lang po. Cassandra Daisy, mag-retire na kayo, Soto, Lapid at Lacson. Tapos si Nicole Dayapera, please send noon yung layout nyo sa akin para sa TARP nyo. Pag mag-umpisa ng kampanya, ako mismo magpiprint. Salamat po. Jenny Yoyeko, Ralph Recto po, ayaw na harapin si KTBM. Sobra na paghihirap ng tao, ayaw pang magkipag-usap. Basta patas at 110 million Filipinos. Eli Milborn, go Sir Toto. Tulpo, imbis na tulpo, Toto na. Low budget, Lego. Tapos Mary Grace Santos, Noto Lapid, Andrevilla, Bungo at Bato. Please, kung ayaw nating magiging kahiya sa buong mundo. So, dyan lang muna tayo. At maraming salamat po sa lahat. At magandang hapon, Herwin Tulpo.